Sa pagkakataong ito mga kapatid, sagawa tayo ng reaction video tungkol sa isang nagpakilalang katikista na noon ay nangangaral daw siya sa mga bata at itinuturo niya na ang Ama, ang ating Panginoon Jesucristo ay iisang persona at ang mahal na Birhen Maria ay Diyos ng simbahang Katoliko. Ay galing sa pagiging Katoliko, yung aking dating relihiyon. Isa po akong katikista. Yung aral na nakapaloob doon sa amin pong mga pinag-aaralan para maituro namin sa bata, Panginoong Jesus, siya po yung Ama, Diyos Anak. Yung pong pagiging katikista ko po sa Katoliko, ang sinasabi po sa amin, si Maria po ay isa rin po siyang Diyos. Yon. Kung tunay man na siya ay katikista mga kapatid, kawawa naman ang permission para magturo sa mga bata na si Santa Maria ay Diyos. Kahit kailan, hindi itinuturo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos, maliban lang sa mga ministro na gamit nila ang aklat daw ng simbahang Katoliko, lalo na ang aking Birheng Mariang taga pamagitan. Mga kapatid, ito'y realidad na meron talagang mga katikista na nagtuturo, ngunit hindi lubos alam ang opisyal na aral ng simbahan. Nemo that code, non habit. At tulad sa ating kapatid na ito, kung sakaling maimbitahan sa pahayag ng ibang sikta, sigurado talagang matangay sa sulpot na sikta. Ito'y ating tatalakayin, samahan ninyo ako. Kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa ating live. At kung bago lang kayo, inanyayahan natin na mag-ikayat sa ating mga kapatid na Katolikong magsubaybay, mag-like, huwag niyong kalimutan ding mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment at i-share ninyo ang ating talakayan mga kapatid. Kayo na mga katikista na nagsubaybay ngayon, tama ba ang kaniyang pahayag nitong nagpakilalang katikista na lumipat sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo na itinuturo daw ng simbahang Katoliko na ang Ama at ang Anak ay isang persona? At di lang yan, ang mahal na Birhen Maria ay itinuturong Diyos. Ay galing sa pagiging Katoliko, yung aking dating relihiyon. Isa po akong katikista. Yung aral na nakapaloob doon sa amin pong mga pinag-aaralan para maituro namin sa bata, Panginoong Jesus, siya po yung Ama, Diyos Anak. Yung pong pagiging katikista ko po sa Katoliko, ang sinasabi po sa amin, si Maria po ay isa rin po siyang Diyos. Si Maria daw ay isang Diyos. Yun daw umano ang turo ng simbahang Katoliko. Kawawa naman kung ganito ang uri ng katikista na nagtuturo sa mga bata, lalong matangay sa mga nagsusulputang sikta. Di kailanman itinuturo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos. Ngunit sa mga propaganda ng mga anti-Catholic gamit ang aklat Katoliko, yon ang ginagamit. Plus, meron pang chap-chap nila na paraan sa paggamit ng mga aklat Katoliko. Yon ang ihayag natin, pero buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful,
and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Atin munang gawa ng reaction video itong nagpakakilalang katikista na siya daw ay nangangaral na si Santa Maria ay Diyos. Nako. Yon ang kaniyang pahayag, pero isa-isahin natin ito mga kapatid. Na kahit kailan, hindi itinuturo ng simbahan na si Santa Maria ay Diyos. Maliban lang sa mga paulit-ulit na propaganda nito mga INC na ginamit nila ang Aklat Katoliko. Una, kung totoo man na katikista ang pahayag niya na si Santa Maria ay Birhen, hindi galing sa simbahang Katoliko. Galing sa propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. Gamit nila itong aklat na ito na ang aking Birhen Mariang tagapamagitan. Pansinin ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang propaganda nila mga kapatid. Kaya matagal na natin itong challenge nila dahil ipinakita nila sa kanilang TV screen na itong maikling pamplitong ito ay ginagamit talaga nila na sa pahina 63 mabasa na si Santa Maria ay Diyos. Pero paano magiging pahina 63 mga kapatid na kung tingnan natin ang original, pag-aralan natin ang original, mabasa ba dito na merong pahina 63? Okay, so ito po videohan natin ang ginagamit nila na ang aking Birhen Mariang tagapamagitan, no? Ito ang nakita ninyo sa TV screen nila, itong original na hawak natin mga kapatid. Ang sabi nila, meron daw pahina 63. Pero pansinin niyo, ito Nihil Obstat, ito pahina 1. Pero alam nyo ba na ang pamplitong ito, maikling pamplito mga kapatid, ay hanggang pahina, tingnan nyo, hanggang pahina 18 lang. Bakit may pahina 63 na hanggang pahina 18 lang? Wala ng 19. Eto. Mahabag ka, ito ang ginagamit nila sa propaganda. Kaya di ako maniniwala na itinuturo sa mga formator na ang mahal na Birhen Maria para sa mga katikista ay Diyos. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Si Maria raw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Pero nakita nyo naman mga kapatid na ang aklat na ginagamit nila ay walang, sa original, wala talagang pahina 63. Yun batay sa kanilang ipinakita sa TV screen. Hanggang pahina 18 lang ito. Kaya nagtaka tayo bakit may pahina 63 sa ginagamit nila ito. Kaya kung di talaga pag-aaralang mabuti, delikado na madinggoy kayo sa mga propaganda, lalo na ito nagpakilalang katekista na ang ama at ang anak ay iisa. Una, misleading ito. Kung sabihin natin iisa sa nature, kalikasan na pagka-Diyos, okay yun. Pero kung iisa sa pagiging persona, mali na yon. Ito. Ay galing sa pagiging Katoliko, yung aking dating relihiyon. Isa po akong katekista. Yung aral na nakapaloob doon sa amin pong mga pinag-aaralan para maituro namin sa bata. Panginoong Jesus, siya po yung Ama, Diyos Anak. Yung pong pagiging katekista ko po sa Katoliko, ang sinasabi po sa amin, si Maria po ay isa rin po siyang Diyos. Ito'y challenge din kung totoo man ang katekista ito siya. Magiging challenge din ito sa mga parish priest, di ba ma? Na hindi lang hanggang magpaganda sa kumbinto, kundi lalo pang palaliman at ipaigting ang pananampalataya ng simbahang Katoliko. Nemo dat ko doon habit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. At sabi niya na maliban si Santa Maria ay Diyos, una, ang Ama at ang Anak ay malitaw sa kanyang pahayag na iisang persona. Pero mali po yun mga kapatid. Kaya lilinawin natin na si Santa Maria sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko, hindi po siya itiniturong Diyos. Si Santa Maria ay hindi po ina ng Diyos Ama. Kung sa unawa na ang pagiging Mother of God ni Santa Maria ay siya ay Diyos, kaya siya ay ina ng Diyos Ama, abay lalabas na ang Ama, anak ni Santa Maria, si Kristo ay magiging apo. Di ba ba? Kaya dapat talagang palaliman mga kapatid ang unawa sa opisyal na aral ng simbahang Katoliko para hindi tayo madinggoy nitong mga nagsusulpotang sikta. Napakalinaw po na si Santa Maria ay hindi ina na mas nakakataas sa Diyos Ama at hindi siya nakakataas sa Santatlo Holy Trinity. Si Santa Maria po ay ina na mas nakakataas sa pagiging anak ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Una, tama naman na ang ating Panginoong Hesukristo ay existed na mula pa sa simula nung hindi pa siya ipinanganak. Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, may sariling paliwanag din ang mga ministro tungkol dito, pero ang problema, may mga aklat, pinuputol-putol sila kahit ang mga footnote. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 58, mga kapatid, ito ang pahayag ng ating Panginoon Hesukristo. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na. So existed na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 1 at ituloy sa 14, ito ang mabasa natin mga kapatid. Nang pasimula
ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa 14, naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yun ang mabasa. Pero, surprise kayo mga kapatid. Dahil ang mga ministro ni Felix Manalo, paggagamitin ito, gumagamit din sila ng Bibliang Katoliko. Ito po, ang Biblia, ang bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo ni Padre Juan Trinidad. Ginagamit ito nila ang footnote at alam nyo ba, pinuputol. May footnote talaga na nakasulat pero yon pinuputol din. Sa anong paraan? Ito mga kapatid, pakinggan ninyo ang paggamit sa footnote nitong naturang aklat ni Ramel Parba. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayon ang paliwanag niya na ginamit niya ang footnote niya ito. Pero alam niyo ba na ang footnote na kanyang ginamit para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay existido na sa isipan lang ng Ama o Mano, ay pinutol niya. Bakit? Kung simulan natin pagbasa ang footnote na ginagamit ni Ramel Parba, ministro ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, ito ang mabasa. Ginamit ni Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Itong kulay pula, ito ang binasa niya. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmula sa Ama. Yon. Di po ba? Kaya patunayan, o kahit sa footnote ninyo, nasa isip lamang siya ng Ama. Hindi pala siya Diyos na existido na. Sa paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. O, yan. Salita na nasa isip, hindi existido. Pero, kung ating ipatuloy pagbasa pala ang pinag-chap-chap nila na footnote, ito ang malinaw kung simulan natin ang pagbasa nito. Ginamit ni Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Itong bahagi ang pinutol niya, ginamit nila. At ang anak ay tinatawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Yon. Kaya mag-ingat sa ganitong paraan ng mga ministro ni Felix Manalo para makatangay ng mga inosente gamit ang mga aklat natin na yung iba kumukuha lang ng kapirasong quotation, pinag-chap-chap na. O kaya may aklat natin talagang tulad na ganito pero nadagdagan ng pahina. Tingnan ninyo ang
naturang aklat. Itong ginamit nila, Ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko. Sa So, yon ang aral Katoliko. Itong aklat na ito ang ginagamit nila. Makita ninyo na pahina 63. Pero wala itong pahina 63. Dahil ang binasa nila, mga kapatid, na pahina 63 hanggang 18 lang ito. Hindi lang yan. Meron pang isang aklat na ginagamit sila. Itong aklat na ito, siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Demond Isvide, at ito ang kapirasong kinuha ng mga ministro ni Felix Manalo. ang babasahin namin sa inyo ay nakatala sa kanilang aklat ang pamagatay siyang inyong pakinggan ng aral na Katoliko sa pahina 245. Ang ibang panalangin ng ating karaniwang dinadasal at isinusunod pagkatapos ng Ama namin ay ang Aba Ginoong Maria, Lucas 1:40, na tinatawag namang ang pagbati ng anghel o Ave Maria. Kaugalian, isinod natin ang Aba Ginoong Maria pagkatapos ng Ama namin sapagkat si Santa Maria ay ang ating tagapamagitang lalong makapangyarihan sa kanyang anak na si Hesukristo. Yan ang ginagamit nila. Di po ba? Mabasa sa aklat ninyong mga Katoliko na si Santa Maria lalong makapangyarihan sa anak niyang si Hesukristo. Ito. Di ba ba? Mga aklat Katoliko yung napakaluma na, mahirap na hanapin, mga kapatid. Pero dahil aklat natin yan, of course tayo ang dapat magpaliwanag sa aklat. Hindi sila, dahil mali ang kanilang unawa. Kung babasahin natin, mga kapatid, at hindi uunawain natin, ay parang tama itong mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, lalo na pag walang kasamang komprehensyon. Parang tama talaga. Ang ibig sabihin ng sinasabing lalong makapangyarihan si Santa Maria sa kanyang anak ay bilang tagapamagitan. Kumbaga si Santa Maria ay mas may puwang at kapangyarihan bilang tagapamagitan natin kaysa ibang mga santo, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ay ina ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan niyo yung nangyari sa Kana. Di pa dumating ang tamang pagkakataon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, dahil ang nakiusap ay ang mahal na Birhen Maria, nagawa ang kauna-unahan na kababalaghan, milagro ng ating Panginoon Hesukristo. Kung tingnan natin ang konteksto sa aklat na kanilang ginagamit, mga kapatid, hindi po sinasabi na si Maria ay mas makapangyarihan kaysa kanyang anak na si Jesus. Kumbaga sa English, Mary is more powerful to her son in the eyes of her son than others. Hindi sinabing, Mary is more powerful than her son. Halimbawa, ang ating kapatid, lalong mas malapit siya sa atin kaysa mga kaibigan ng ating kapatid. Di po ba? Ang ating best friend ay mas lalong nakakahigit, mga kapatid, kaysa ibang mga kaibigan. Best friend yan. Ganon din ang mahal na Birhen Maria dahil siya ay ina ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, huwag pong magpauto nitong mga chap-chap na paggamit sa mga aklat, mga kapatid, para makatangay. At yung paniniwala na si Santa Maria ay kinikilala nating Diyos, mali po yan. Dahil ang opisyal na turo natin sa My Catholic Faith, page 191, we honor sacred images in order to show our veneration for the person represent, not to adore them as God. So,
Hindi natin kinikilala na mga Diyos ang mga santo at hindi natin sinamba bilang mga Diyos sila. Ayon sa Our Catholic Faith, page 220, we do not worship the saints. We only honor them as the official friends and servants of God. We adore God alone. Kung si Santa Maria ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, Ama ay Diyos, ilan ang Diyos? Nagiging apat na ba ang Diyos? Hindi. Tingnan natin ang ayon sa Catechism of the Catholic Church. Una, kahit kailan, ang propaganda lang ng iba't ibang mga ministro na anti-Catholic ang nagturo na si Santa Maria ay ginawa nating Diyos. Pero sa opisyal nating aral, mga kapatid, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. Yun ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. At ayon sa Catechism of the Catholic Church, we worship one God. Our faith in one only God. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi iisa lamang ang Diyos sa Santissima Trinidad. Ang tatlo, hindi ang pagka-Diyos, kundi ang pagka-persona. Pero paano ipaliwanag? Isa sa mga binanggit kasi nitong nagpakilalang katekista na natangay sa iglesia, sa kaniyang pag-aaral sa pakikinig ng mga ministro, tama na ang Panginoon ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao, pero ang Ama ang kaisa-isang Diyos at si Kristo ay tao. Ginagamit nila kasi, mga kapatid, itong unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. Sapagkat iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito'y walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. See? Sasabihin nila na, napakalinaw na iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Pero susuriin natin, mga kapatid, kung sa paano na paraan ng ating Panginoon Jesucristo ay nag-iisang tagapamagitan ayon sa talata. Ibaba lang natin ang pagbasa. Ginagamit nila ang unang Timoteo Kapitulo 2:5, ibaba natin sa 6. Ibinigay niya ang buhay niya bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at ihayag niya ito sa nakatakdang panahon. See? Napakalinaw, mga kapatid, na patunay sa talatang 6 na sa pamamagitan ng tinutukoy na tao at sa Diyos ay si Kristo. Si Kristo hindi sa panalangin kundi sa pagiging pantubos. Siya ang tagapamagitan. At alam naman natin, mga kapatid, na nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa ating kasalanan ayon sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang 14. Kaya dahil sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay binigyan ng grasya ng kaniyang katubusan ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 6 at Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3. Sa 1 at sa 3, mga kapatid, kung tingnan natin, hinihikayat ni Apostol San Pablo na ang bawat isa ay manalangin at ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? Ginagamit nila ang naturang talata. Sundin lang natin. Unang Timoteo Kapitulo 2, 1. Ituloy sa 3 hanggang 4. Ito po ang mabasa, mga kapatid. I exhort therefore the first all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men,
For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. Napaka-linaw ang nakasulat. Mahirap talaga pag putol-putol, mga kapatid. At kung tingnan natin, napakalinaw ang sinabi ni San Pablo na lumapit din tayo sa magiging pinakabanal ng Diyos na nasa langit. Yun ang mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 22-23, mga kapatid. Ito ang sabi ni San Pablo. Ngunit hindi ganito ang paglapit niyo sa Panginoon, dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Siyon, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuturing na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Dito, mga kapatid, malinaw sa talatang ito na iyong mga taong ginawa na niyang ganap ay pwedeng kalapitan. Napakalinaw niyan. At kung gusto nila na letra por letra talaga mabasa, dahil ayon sa kanilang pangangaral at nasa kanilang Pasugo Magazine, di daw mabasa sa Biblia ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag na Diyos Anak. Ang mabasa umano sa Biblia, anak ng Diyos. Pero, iwan ko kung sila po ba, mga kapatid, ay di nakabasa, dahil itong salin na ito'y palaging ginagamit ng mga ministro, ang salita ng buhay, Biblia. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18, itong mabasa natin. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Di po ba gusto nila letra por letra? Meron palang mabasa na ipinakilala siya ng Diyos Anak. So, ngayon, punta tayo sa iba pang mga ginagamit nila na aklat para pabulaanan na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Alam niyo ba? Anong aklat yan? Yung The Young Church na aklat, mga kapatid. Ito ang kanilang ginagamit. Sa aklat na pinamagatang The Young Church, Acts of the Apostles, sa pahina 48 ay mababasa ang ganito. Binabasa natin ang mga ebanghelyo at ang aklat ng mga gawa, akay ng ating pagkaunawa sa pre-eksistensya at pagkakatawang tao ng Diyos Anak. Gayunman, walang anumang gayong kaisipan ang mga unang Kristiyano. Wala silang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Yan, mga kapatid, pag wala kayong kopya sa aklat na ito, biktima talaga sa chap-chap. No? Tama naman, may mabasa sa kanyang sinipi, ngunit kinuha lang yung kapiraso. Ito ang binasa niya. However, the early Christians had no such concepts. In their minds, they had no doctrine of the deity of Christ. Pero alam nyo, pinutol ito. Gradually develop kasi ang turo. Pahina 48, ito po ang nakasulat sa pahina 48, mga kapatid. No? Palakihin natin, 48. Sa The Young Church. We read the Gospel and the book of the Acts in the light of
our understanding of the pre-existence and incarnation of God the Son. Yun pala ang mabasa na sa naturang aklat pero pinutol nila. Hindi lang yan. Meron pang isang aklat na magaling talaga sila mag-research. Aklat Katoliko pero pinutol din nila. Ito mga kapatid, pakinggan natin ang ginamit nilang aklat. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. Ito ang aklat na ito na kanilang ginagamit, mga kapatid. Tama naman, nakasulat yan, pero pinutol pa rin para magiging out of context. Ipakita ko sa inyo yung bahagi, yung aklat, yung pahina ng aklat, mga kapatid. Na pahina 32, di ba? Dahil gradually developed kasi. Biblia nga, gradually develop. Yun din ang doktrina. No? Okay. Ito din ang mabasa natin na ginamit nila. Pansinin ninyo. Ito sa bahagi. Kaya hindi maaaring sabihin, ito ang binasa niya, na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Pero, meron silang bahagi na pinutol. Halimbawa, nakita nyo ba ang bahaging pinutol? Si Yahweh o Adonai nagkaroon ng utay-utay na pag-unlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos para sa Kanya. Yun. Kaya mag-ingat, mga kapatid, sa paggamit nila nitong mga aklat. Daming mga aklat talaga Katoliko. At Katoliko talaga ang napakapaborito nila mula pa noon. Gamit ang ating mga aklat Katoliko. No? Pero kahit kailan, din nyo mabasa, mga kapatid, din nyo makita na inaatake nila ang nagtatag ng simbahang Katoliko. At sa paggamit nila sa aklat na ito, kanilang patunayan na mismo ang aklat natin ay nagsabi na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi talaga itinuturong Diyos noon. Out of context po yun, mga kapatid, pag pinutol lang, kaya mag-ingat kayo Pero kung pag-aralan natin ang Biblia, dahil para sa kanila, ang Ama, ang Diyos, ang Anak ay hindi Diyos, ang Espiritu Santo ay hindi rin Diyos para sa kanila. Dahil nahirapan sila sa pag-unawa kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, itatlo na ang Diyos. Kung tingnan natin ang unang 1 Corinthians chapter 1 verse 24 sa King James Version, ito mabasa natin. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. See? Napakalinaw ang mabasa natin sa unang Korinto 1:24 na ang ating Panginoon Jesucristo ay the power of God and the wisdom of God. So kung tao lang sa likas na kalagayan ang ating Panginoon Jesucristo, paano siya magiging kapangyarihan? Paano siya magiging karunungan ng Diyos? Kung tao lang ang ating Panginoon Jesucristo, hindi Diyos, ibig mo sabihin, batay sa nabasa natin na unang Korinto Kapitulo 1:24 na nakasulat, but unto them
which are called both Jews and Greeks. Christ, the power of God and the wisdom of God. See? Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, kung tao siya, ibig ba sabihin na mas makapangyarihan at mas marunong pa ang tao kaysa Diyos? Bakit kukuha ang Diyos ng karunungan at kapangyarihan sa isang tao na hindi Diyos? Kaya po mga kapatid, napakalinaw kung kaninong aral ang nagkawindang-windang na itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo ay tao lang, tao at hindi Diyos. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, delikado talaga mga kapatid. Itong aral na ito na ang Panginoong Jesucristo tao at hindi Diyos. Di lang yan. Isa sa mga ginagamit nila na talata para tutulan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. No? Itong talatang ito mga kapatid, mag-ingat ha, dahil pinuputol nila ito. Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha sa lahat ng buhay. Yun ang ginagamit. Pakinggan niyo ang mga pangangaral nila. Hanggang diyan lang. Pero kung ituloy natin ang pagbasa, ito ang mabasa kasi. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabuhay tayo para sa Kanya. At may iisa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Yung bahagi na yan mga kapatid, di na nila yan ituloy. Bakit? Dahil pag ituloy nila yan, aboy supalpal ang kanilang doktrina. Anong nakita natin pag ituloy ang pagbasa sa naturang talata? Ang Ama naglikha ng lahat ng mga bagay. Pero ituloy, ang ating Panginoon Jesucristo nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Malinaw mga kapatid, na pareho silang manlilikha sa lahat ng bagay. So, kung manlilikha si Kristo ayon sa naturang talata, at kung ang pagiging manlilikha o creator ay katangian ng Diyos na makagawa sa lahat ng mga bagay, Isaias Kapitulo 4, versikulo 24, Episo Kapitulo 3, versikulo 9, therefore, ano ang likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6, bilang creator, siya ba'y nanatiling tao lang? Nanatiling Panginoon lang? Hindi Diyos? Kaya mali na naman ang paggamit nila sa naturang talata para kontrahin ang aral ng ating Panginoon Jesucristo, both human and divine. So kung letra por letra ang pag-unawa nila, mga kapatid, sa talata, kaya nga, pilit nilang pinuputol, di na nila, tingnan nyo ang kanilang mga diskasyon, di na nila ituloy. Bakit? Dahil kung ituloy nila, diyan sa naturang talata na ginagamit, malinaw na may iisa na Panginoon at si Jesucristo lamang. Kaya, kung di maaaring Diyos si Jesus dahil sa talatang ginagamit nila, ang Ama ay iisang Diyos, abay, batay sa naturang talata mga kapatid, di din maaaring ang Ama ay magiging Panginoon. Bakit? Batay sa naturang talata, si Jesus ay nag-iisang Panginoon. Kung ating sundan po ang talata mga kapatid,
ay sinasabing may iisang Diyos at may iisa ding Panginoon. Kung ating sasakyan ang kanilang argumentong butas. Ibig sabihin na hindi pala Panginoon ang Ama. Dahil may iisang Panginoon lang. Malinaw naman sa Biblia na may iisang Panginoon lamang, hindi dalawa o kaya'y tatlo. Tingnan natin sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 5, mga kapatid. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Napakalinaw yan, mga kapatid. At sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4 sa Hebro, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Na sa Tagalog, dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Napaka-linaw, mga kapatid. Kaya, sa Amplified Bible, itong sinabi ditong iisa, John chapter 10, verse 30, I and the Father are one in essence and nature. So, napakalinaw yan. Dahil gusto talaga nila letra por letra, mabasa ba dyan? Na siya talaga'y iisa sa katangian ng Ama. Nandyan na, essence and nature. Gumagamit din sila ng Contemporary English Version. Di po ba si Kristo tinatawag naman diyan sa Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 na siya'y human? Hindi po tayo tutol niyan. Tama, nakasulat yan sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, Contemporary English Version. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. Yes, dahil ang pananampalataya natin si Kristo'y tunay na Diyos, tunay na tao. Mabasa sa Contemporary English Version, 1 Timothy chapter 2 verse 5, Jesus was truly human. Pero kung gamitan natin din sa Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Kaya yung aral natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, mabasa sa Biblia. Yun lang, maling unawa na si Santa Maria ay kinikilalang Diyos kahit kailan, ulitin ko, hindi po itinuturo ng simbahang Katoliko na si Santa Maria ay Diyos. Kaya ito kasi ang naunang pahayag ng nagpakilalang katikista, mga kapatid. Ay galing sa pagiging Katoliko, yung aking dating relihiyon. Isa po akong katikista. Yung aral na nakapaloob doon sa amin pong mga pinag-aaralan para maituro namin sa bata, Panginoong Jesus, siya po yung Ama, Diyos Anak. Yung pong pagiging katikista ko po sa Katoliko, ang sinasabi po sa amin, si Maria po ay isa rin po siyang Diyos. Si Santa Maria daw ay isa rin ding Diyos. Saan kaya nila yan pinulot? Kundi batay lang sa napakinggan nila sa ministro, mga na si Santa Maria daw ay isang Diyos. Siguro, nalilito itong kapatid natin na sa paniwala niyang si Santa Maria ay Diyos dahil tinatawag siya na ina ng Diyos. Halimbawa, gamit tayo ng analogy. Gamit tayo ng common sense. Dahil ba si Santa Maria ay tinatawag na Mother of God, therefore siya ay God? Mali. Dahil kung gamitin natin ang analogy, gamitin natin ang common sense, kung anak ay doktor, ibig po ba sabihin, doktor din ang ina? Pag ang anak ay senador, automatic ba ang nanay din ay senador? Paano kung ang anak ay lalaki? Ibig po ba sabihin na ang ina ay lalaki din?
Natural, hindi, di po ba? Kaya kung si Kristo Jesus ay Diyos, hindi ibig sabihin na ang mahal na Birhen Maria ay Diyos. Ganon din yan. Ngunit ang ipinanganak ng mahal na Birhen Maria ay persona. Both human and divine. At ito'y tinatawag na hypostatic union. The union of the human and divine nature in one divine person of Jesus Christ. Kung totoo man na ang ating kapatid na natangay sa iglesia ay katekista, dami talaga na mga kapatid nating katekista na di pa alam yung opisyal na aral ng simbahang Katoliko. Kaya dapat paigting natin, palaliman natin, at huwag din natin kalimutan ang pag-aral sa apologetics. Dahil nasa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines yan. Sa paragraph 222, ano nakasulat? Ang nakasulat diyan ay, we must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Kayo mga kapatid na nagsubaybay ngayon, maniniwala ba kayo na ang ating kapatid na na-interview nila ay katekista? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.